O, dilias ako! O, dilias mo! Pakialam! Diyan yung merkado ko! Hindi ka na! Tingnan yun! Yun o, ang lupit naman ng idea ang ginawa nila dito mga idol sa pagbababa ng brakes. Katulad nito nagawa sila dito ng release na bakal para dito mapadaan yung mga brakes galing dun sa bubong ng building na ito. Aba, ay ang galing. Yun. Oh, ito na yung malaking puno na naputol. Ilang linggo, hayaang sumisibol yung mga bagong dahon. At hindi lang ito gulay, kundi mabisang panglunas ng anumang mga sakit meron kayo. Huwag naman kasi laging ganun. Laging na lang ako pinapaya sa mga tropa ko eh. Pagka nagiinom kami, huwag mo na ako sunduin. Ako na lang laging napapahiya sa kanila eh. Lagi na lang pag nagiinom kami, sinusundo ko ako. Dapat huwag ganun. Nakakahiya eh. Sorry na. Pag lumaki yung dagat sis, di ba umaabot sa sahig ng kubo yung dagat? Simula nung tinayo namin itong payag dito sa dagat, hindi pa naman inaabot ng tubig dagat yung sahig nitong payag kahit na high tide. Eto mga idol oh. Ang lupit ng mason na to, napakagaling oh. Saan kaya ito matatagpuan? Pag ako nagpagawa ng bahay, kailangan ko tong tao na to. Ay, pasok ka pala? Yes, and manghihingin ako ng baon. Baon na naman, wala nga akong pera. Dahil sinabi ko siya wala akong pera, kaya tumatakas ako. Ay naman, hindi na nagkaroon ng perang buhay na ito. Totoo bang nanliligaw ka sa anak ko? Upo, day. Anong meron ka? Bahay, lupa, kotse, mga negosyo po, mga hayupan, lahat po yan, wala po ako. Kaya pala napakadaming isdang sapsap dito dahil sa gagawin nitong daing. Napadaan nga ako dito sa kanilang bilaran ng isda dito po sa may barangay Bunuanan. Hetong at banyera na naman yung kanilang dala. Bago nga ito ibilad ay kailangan po muna itong linisan. Andito pa nga yung ibang binilad na isda oh. Hoy, Kubal! Ano? Tao sa labas. Ikaw nag-set-set ng swimming tapos ikaw hindi sasama? Ay, pre! Tapos nagliblib ka pa sa GC, pa-importante ka? Tapos gusto mo ipabalik ka? Ang arte-arte mo! Hindi ka naman guwapings! Uy, grabe, sorry ka ba? Sorry ka ba? Eto na ho yung pang-16 na harvest ng aking sitaw bago ho bumagyo. Ay sa pagkadami pa naman ho ng bunga ay binagyo. Bali naka 90 kg ho ako ngayong araw. Ate, pautakin mo akong 3 noodles, 3 toyo, tsaka 20 pesos na itlog. Wala kasing maiulam yung mga anak ko eh. Ah, bakit? Di ba may handaan sa inyo kahapon? Bonggang-bongga pa nga, ang dami nyo pang handa. Di ba nagkatay pa kayo ng isang litsyong baboy na malaki? Kaya nga ate, kaya ko nga kayo binigyan para makautang ako ngayon sa inyo. Ay, ganon? Kaya may puga dito ng ibon mga boss oh. Tingnan natin kung anong ibon ito. Hoy! Anak! Ay, tay! Halika rito. Po. Sino yan? Girlfriend ko po, tay. Girlfriend, ah? Umuwi ka. Uwi! Uwi! Sige po. Teka. Anak mo yun? Oo. May anak ka na? Ha? May anak ka na? Ano yan? Ha? Nakaya dyan. Ibitado ko ba dyan? Kilala mo to? Hindi ko nga kilala eh. Nag-ano lang ako. Kala ko, taga rito ka. Taga rito ka? Hindi, kilala mo ba ito? Hindi, ikaw mo ata may kilala dyan eh. Pare ko to, taga rito eh. Ha? Grabe ka naman. Bigla na lang mo po rito yan. Marami dito, sangla, tira. Wala na kami ibabalik sa inyong pera. Sangla, tira nga eh. Ang usapan, titira nyo to ng 3 taon. Di ba? Kaya nga kayo nakatira. Sangla, tira. Hindi para ibalik namin yung pera sa inyo. Pagkatapos ng 3 taon, kukunin na namin yan. Hindi po pwede. Sinanlan nyo sa amin eh. Siyempre, sinanlan nyo sa amin yung bahay. Siyempre, titirahan namin yan. Kuya, okay ka lang ba dyan? Ma'am, okay lang po ma'am. Dito na po ako magantay. Baka gusto mo magpahinga, pasok ka muna din sa kwarto. Ay, okay na po ma'am. Dito na lang po ako. Kandito naman yung kabady ko ma'am. Nasaan yung order ko? Kape? Juice yan. Kape po ba yung order nyo? Ano po ba to? Juice. So hindi to kape? Hindi. Hindi niyo po to order. Marami na yung gumawa nito guys, pero dito lang talaga ako natawa sa video ko. Sa kalimutan niya. Guys, ito na kayo, pangalawa. Pangalawang screen ah. Gumagalaw yung screen oh.
Tatalo ng guys yung huli, oh. Baka may bayawak to. Aga eh. Ayun guys, pangalawang siya. Guys, pangalawa. Oh. Guys, grabe yung pasahero, sinakay ko. Binayaran ba naman ako ng 1,000 guys? Ha? Oo, baka napeki ako. Bakit kulay asol to? Check. Grabe. Sir, may reklamo ako. Ano yan? Gusto ko sana mag-file ng case sa sa isa sa mga kakilala ko. Anong case yan? Utang. Utang? Pwede yan dito. Bakit ba? Subukan mo nang singilin. Sinisingil ko kaso mas... Siya pa nagagalit? Oo, mas galit pa sa akin. Dali lang yan. Tatawag sa'yo mamaya-maya yan. Pirmahan mo lang to. Fill upan mo lang to form. Bigay mo contact number, kami tatawag, ha? Okay. Sir. Ang galing ng diskarte ng gumawa ng lagayan ng pagkain na to. Gumawa lang silang lagayan ng pagkain na pwedeng i-slide. At kapag nalagyan na ng pagkain ay bubuksan lang yung saraan sa baba. At yun na mga kadiskarte. Mabilis na mare-refill na yung lagayan ng pagkain ng mga manok. 2 Coke, tsaka 2 burger na, please. Ay, pare. Layo ko yung wallet ko. Hindi, okay lang, pare. 1 Coke float na lang, tsaka 1 burger, please. Ay, akala ko naman nahingki ka. Akala ko bibili ka ng buto-buto at magsisigang tayo. Loko ka pare. Sabi mo, kakain ka ng buto-buto, kaya naligo ako? Ang lalaking Pakistani na ito ay isang henyo. Nakahanap siya ng paraan upang kumita ng maraming pera mula sa mga itinapon na mga karton na kahon sa kanyang paggawaan ng pag-recycle ng karton. Gumagamit siya ng simpleng proseso upang gawing mga dekalidad na packaging box ang lumang karton, kumikita ng humigit kumulang $1 million bawat buwan. Pare, pabili ako ng kamote mo. Ilang kilo? Isa lang, magkano ang kilo? 40 lang. Kamahal naman. Mura na yan, 40 lang. Ang dami naman na yata yan, 1 kilo lang na natin eh. 1 kilo na yan. Dagdag eh. Bakit may hiling pa? Hindi naman yan akin. Hindi maghanap-hanap ng mapabutas dyan sa bakawan. Mahirap yan. Kaya ito, pag may hinukayan, sigurado to. Bagong hukay. Hindi tayo pwede Pambili nga po, Malborong pula. Bakit kayo nagtatawa na? Natawan, dalawa na po. Kung ang Ingles ng Lunes ay Monday. tama, ang Ingles ng Martes ay Tuesday. ang Ingles ng Linggo ay Sunday. ang tanong, ano ang Ingles ng Linggo-Linggo? Sunday. Anak ka ng Ano bang pakay? Manong, argahong speaker na rin isasangla ko muna sa inyo. Aba, ay kaganda. Ay, aray, bagong labas na speaker. Ay magkano ka? 5,000 lang, ho. Uy, napamahal yata ako. Hindi, ho. Ay, aray nga ho, 10,000 pa. Basta sige. Ay, sa ganda naman ho na rin tumunog. Maganda ka yan? Wow. Ay, Ay, magkano nga? 5,000? 5,000. 5,000 nga ako din eh. O, aray. Huwag mo sabihin kay Aling Ligaya. Sige, ho. Sige. Tsak, nagagandangan yung boses niya. Okay, salamat. Makakakisig ng aray. Masubukan. Ayos. Kwarta agad. Gayon lang ang mga diskarte. Be, saan ka bumiling bigas? Diyan lang ate sa kabila. Mura kasi doon, tsaka maganda yung bigas. One eternity later. Ate. Ano yun, be? Pwede daw po bang mangutang ng bigas si mama? Ay ba, hindi masarap yung bigas namin. Tapos mahal pa. Doon ka mangutang sa kabila. Mura doon, tapos masarap pa. Alam mo ba ka, JM? Sa isang construction site sa Ehipto, kung saan malapit nang itayo ang isang ospital, ang mga manggagawa ay nakakita ng isang estatwa ng Pharaoh na nakabaon sa lupa. Ngunit ang pinakakagiliw-giliw na bagay ay nagsimula ng tumigil ang konstruksiyon at nagsimula ang mga arkeologo sa paghuhukay. Ang estatwa ay dulo lamang ng isang malaking bato na nakabaon sa lupa. Nang bumunot ang mga mananaliksik mula sa ilalim ng lupa ang isang malaking batong sarcophagus na tumitimbang ng higit
sa 70 tonelada. Ang sarcophagus ay gawa sa quartzite, isang material na halos hindi pa nagagamit dahil ito ay napakahirap iproseso. Ang sarcophagus ay higit sa 100,000 taong gulang na nagpapaliyab sa mga tanong tungkol sa pinagmulan nito. Ang laki niya na dali ng kabady. 2 kilo. Ayan oh. Ang laki nga. Oh. Ang laki yan. Oh. Ang laki. Bigla nga akong napahinto dito sa gilid ng highway, mga kaprobinsyano. Napansin ko kasi na may mag-asawang senior na namimitas ng gulay. Ang gulay nga pala na ito, mga kaprobinsyano, bataw. Wala pa kasi tayong tanim nito sa bahay, kaya sinubukan kong humingi ng tuyong bunga. Sa bait nga nila, mga kaprobinsyano, pati buto binigyan din tayo. Ginawa ng lalaking ito ang matapang na desisyon na iwanan ang abalang buhay sa lungsod at magtungo sa kagubatan. Dito, nagtayo siya ng simpleng kubo mag-isa at ang tanging kasama niya ay ang kanyang 2 tapat na aso. Bagamat kakaunti ang kanyang mga pag-aari, malayo siya sa ingay at gulo ng lungsod. Nag-aalaga siya ng mga gulay, nangingisda ng sariwang isda at umiinom ng malinis na tubig mula sa spring. Maaaring simple ang kanyang buhay, ngunit puno ito ng kalayaan at kasiyahan. Subalit dumating ang kalamidad. Isang malupit na bagyo ang sumira sa kubong kanyang pinaghirapan. Hello baby, sabi ko naman sa'yo diba, okay lang sa akin kahit na may asawa ka. Ako mag-adjust, kaya ko naman i-maintain yun eh. Tsaka ano bang gusto ni Monique? Mahilig ba siya sa bag, damit, sapatos, or jewelry? Kaya kung ibigay yun, wag lang tayong maghiwalay. Kung gusto niya mag-travel, sige, sasagutin ko kung saan niya gusto. Akong bahala sa lahat gastos, basta maiwan ka lang dito para magkasama tayo. Okay ba baby? Tao po, ate. Ayun kuya? Oops, huwag kang gagalaw, hold up to. Akin ang pera mo, akin ang pera mo. Kuya, wala na akong cash. Nasa Gcash lahat. Ay, hindi pwede. Akin na lang yung number mo, isisend ko na lang. Ay, sige, 0995. Ay, wala akong Gcash, wala akong. Na ito mga guys, tingnan nyo halos all-in-one na siya Pagkatapos nilang gapasin yung palay, diretso na siya i-tracer diba? Dala na lang nila yung sako at napakaliit at napakagaan pa. Napakapil yung bata ito. Tingnan nyo to guys, itong dalawa pinagtripan yung asawa niya. Sa bawat labas ng asawa niya, hinaharangan niya nga naman. Talagang hindi makakalabas. Nagtataka tuloy yung asawa niya, bakit ang laki naman ng pintuan? Hindi ako nagkasya. Guys, tingnan nyo to. Sumakit yung tiyan ko dito katatawa. Tingnan mo, umamot si kuya. Pagkatapos, inihawak doon sa bandang ilong ng ginugupitan niya. Grabe tingnan nyo kung sino yung lalabas. Napahanga ako ni kuya sobra. Kung paano siya nagsisikap para lang mabuhay mag-isa Mukhang may binabalak na naman si Mrs. Ano kaya yung binabalak ni Mrs.? At tinakpan niya ng tape yung mga bunganga niya. Aba, ayan, tinakpan niya na. Tapos, pagbukas niya ng pintuan, aba, dumating si Mr. Ano naman kaya yung dala-dala ni Mr.? May pasan-pasan, tapos may dalang bulaklak. Pagkatapos, wala man lang siyang salita kasi nakatakip yung uso niya ng tape. Ayan, kakain na sila mag-asawa nang biglang, aba, may narinig silang nag-aaway sa kapitbahay. Sabi ng asawa niya, halika, tingnan natin sa labas. Bitbitin mo yung pagkain. Hanggang sa lumabas talaga sila. Binitbit talaga nila yung pagkain na dala nila. Talagang nakikiusyuso sila doon sa kapitbahay na nag-aaway kung ano yung pinag-aawayan. Akala ko sa Pilipinas lang yung marites tapos yung asawa niya, talagang kumuha pa talaga ng upo. Wow, ang galing ng nakaimbento nito. Maganda ito sa mga manual tracer paikutin lang siya at ipasok lang. Hindi na mahihirapan, lalo na yung mga magsasaka ng may mga maisan. Ang galing na paraan nito. For today's episode, nandito kami. Choy, may baon ng nyug Tingnan natin kung may laman to. Wala. May tambay Ay, ito dyan Tara, mag-inom. Ayoko. Bebembangin mo lang ako. Tapos pagising ko, wala na nga akong saplot. Ang sakit pa ng ulo ko.